kabilang mga kapatid sa Islam, sa mga karangalan na irinangal ng Allah sa tao, ay bukod pa sa kagandahan ng anyo ng tao, ay nilagyan siya ng Allah ng kaluluwa, na hindi tulad ng kaluluwa ng ibang nilalang. At pinag-utusan niya ang mga anghel na magtira pa sa kanya. Ang tinutukoy dito ay si Adam alayhis salam. Kaya kung ano ang karangalan ng ating ama ay karangalan din natin as a tao. Pinag-utusan ng Allah ang mga anghel na magtira pa kay Adam. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sinabi namin sa mga anghel na magtira pa kayo kay Adam bilang paggalang sa kanya. Kaya nagtira pa silang lahat maliban kay maliban kay Iblis. Dahil nagyabang siya, aba wastakbar, nag-refuse siya at nagyabang. Bakit ganito ang karangalan? Pagkatapos pag-utusan ng Allah ang mga anghel na magtira pa kay Adan, ay tinuro niya sa kanya ang lahat ng mga pangalan. Lahat ng mga pangalan, kahit hindi Arabic, ay itinuro ng Allah kay Adam alayhis salam. Kaya alam po natin ang pangalan ng ganito, ganyan. Lahat ng bagay ay alam natin ang itatawag natin sa kanya. So, sino lahat ang nagturo yan sa atin? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit rinangal tayo ng Allah? Ginawa niya tayong napakaganda ang anyo natin at ibinigay na sa atin ang maraming karangalan. Dahil gusto ng Allah na tayo ang maging mamumuno sa ibabaw ng lupa dito sa daigdig. Gagawin niya tayong leader. Gagawa niya tayong mamumuno at mamumuhay, magbe-build up ng kapayapaan dito sa daigdig. At para ready natin tanggapin ang mga utos ng Allah. Tatanggapin natin at kaya nating isabuhay sa ating mga sarili at ihatid sa mga taong iba pa sa ating mga sarili. Yun ang purpose mga kapatid sa Islam kung bakit tayo ibinukod tangi ng Allah. Ibinukod tangi niya tayo dahil may ipapagawa sa atin, may ibibigay na tungkulin sa atin. Anong tungkulin na ito? Ang tungkulin na ito ay ang mamuno tayo sa ibabaw ng lupa at ipamuno natin, isabuhay natin ang relihiyon ng Allah na ang Islam upang maging payapa ang daigdig. Payapa sa lahat. At yan ang ibig sabihin ng Islam. Yan ang ibig sabihin ng Islam at Muslim. Ipamumuno natin sa ibabaw ng lupa ang relihiyon ng Allah, ang batas ng Allah na ang Islam. Gusto ng Allah, yun ay sa daigdig. At gusto ng Allah na tayo ang maging malapit sa Kanya. Tayo ang katabi niya sa kabilang buhay. Kaya, yun ang dahilan kung bakit tayo ang ibinukod tangi niya sa lahat ng kanyang nilikha. Tingnan mo, ang mga malalapit sa kanya ay mga taong nakinig sa kanya. Kung susundin natin ang Allah, kasi gagawin natin ang tungkulin na inobligado niya sa atin, na yun ang dahilan kung bakit niya tayo nilikha, na gagawin niya tayong khalifa dito sa ibabaw ng lupa, ay sa kabilang buhay ay tayo naman ang magiging katabi niya, malapit sa kanya. Sinabi niya sa banal na Quran sa Suratul Baqarah verse 30 sa Suratul Qamar verse 54 to 55. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Sa katotohanan ay ang mga matakutin kay Allah. Mga muttaqin ay mga taong isinasabuhay nila ang mga utos ng Allah at iniiwasan nila ang mga ipinagbabawal ng Allah. Yan ang ibig sabihin ng mga muttaqin. Sa katotohanan ay ang mga muttaqin ay ilalagay sila ng Allah sa kabilang buhay sa mga paraiso
at mga ilog. Dumadaloy sa kanyang mga kababaan ang mga ilog. Fi maq'adi sidqin, sa mga upuan na mga tapat. Pinuri ng Allah mga kapatid ang mga upuan na uupuan ng mga tapat kay Allah. Anong ibig sabihin ng mga tapat na tao? Mga sadiqin. Mga tapat ang kanilang paniniwala kay Allah. Ang sinasabi ng kanilang mga dila ay talagang galing sa kanilang mga puso. Hindi sila mga hypocrite. Hindi sila mga sinungaling. Hindi sila mga traidor. Kung ano ang binibigkas ng kanilang mga dila ay yon ang totoong galing sa kanilang mga puso. Sinasabi nila ang la ilaha illallah, walang Diyos maliban kay Allah, na tunay na pinaniniwalaan ng kanilang mga puso. So saan sila makakaupo? Sa mga maq'adi sidq, mga tapat na upuan, na walang makakaupo dito maliban sa mga taong tapat din ang kanilang paniniwala kay Allah. Inda malikim muqtadir, na napakalapit. Ang inda ay napakalapit. Malapit at marangal. Malapit sa hari. Malik ang hari, muqtadir na naglalaan o nagmamanage. Ginagawa niya ang nais niyang gawin. Lahat ng nangyayari ay siya ang naglalaan dyan. Siya ang nag-o-order. Siya ang nagmamanage dito sa daigdig at sa kabilang buhay, kasama na doon ang paraiso. So lahat ng nangyayari dito sa daigdig at sa mga kalangitan at sa pagipagitan nila ay ang Allah ang nag-o-order dyan. So ang point of view dito mga kapatid sa Islam ay ang tao ang magiging katabi ng Allah sa kabilang buhay. Kaya nirangal niya tayo para mamuno tayo dito sa ibabaw ng lupa. At para maging katabi niya tayo sa kabilang buhay. Tayo ang pinili niyang magiging katabi niya. Kailan? Kung sakali magiging kabilang tayo sa mga matakutin sa Kanya. Kaya, ang napakalaking pagsamba ng mga puso mga kapatid sa Islam ay ang pagdakila, paggalang, pagrespeto kay Allah. At ang pagmamahal sa Kanya, matatalakay din natin pagkatapos ng kadakilaan ng Allah, ang pagmamahal sa Kanya, ang takot sa Kanya, ang pangarap sa Kanya, ang pagpuri sa Kanya at pagpasalamat sa Kanya at pagmakaawa sa Kanya. Lahat-lahat po yan mga pagsamba ng puso na insyaAllah ay matatalakay natin sa tinatalakay natin ng mga pagsamba ng mga puso. Pag nakilala mo ang Allah na dakila pala siya, ay talagang dadakilain mo ang mga kautusan niya. Dadakilain mo ang mga batas niya. Dadakilain mo siya. Dadakilain mo ang mga pangalan niya. Dadakilain mo ang mga katangian niya. Dadakilain mo ang salita niya. At sasambahin mo siyang nag-iisa. Sinabi niya sa banal na Quran sa Surat Ghafir verse 65, Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siya ang nabubuhay, siya ang buhay, na walang Diyos maliban sa Kanya. Kaya humingi kayo sa Kanya, na sa oras na paghihingi niyo sa Kanya ay mga loyal kayo sa Kanya. Siya lang ang iniisip niyong hihingian niyo at wala ng iba. Sa Kanya ang relihiyon, kapuri-puri ang Allah. Ang pagpupuri ay nauukol lamang kay Allah, na siya ang Rab ng universe. Siya ang Panginoon. Ibig sabihin ng Rab ay Panginoon. Ang Rab ay naglikha, nagtutustos, nangangalaga, namamahala sa alamin. Ibig sabihin ng alamin ay lahat ng hindi Allah. Ang universe. Ang Allah na kataas-taasan at kagalang-galang ang siyang totoong Panginoon. Siya ang hari na nagmamanage at siya ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin ang lubos na maawain. Siya ang dakilang Rab na taglay niya ang mga mabubuting mga pangalan at mga
napakataas at kompletong mga katangian at mga kapuri-puring gawa. Siya ang naglikha na dakila. Siya ang maalam, saklaw ng kanyang kaalaman ang lahat ng kanyang nilikha. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Mas malaki ang kanyang kursi. Na ang kursi na ito mga kapatid ay dito nakalagay ang mga paa ng Allah. Mas malawak ang kanyang kursi kaysa mga kalangitan at kalupaan. At hindi ito nakakabigat sa kanya ang pangangalaga sa kanilang dalawa. Saan na dalawa? Ang langit at lupa ay hindi ito mabigat at hindi mahirap kay Allah ang pangangalaga sa kanilang dalawa. Wa huwal aliyul azim, at siya ay lubos na kataas-taasan at lubos na kagalang-galang. Dakila ang Allah sa kanyang kaalaman. Dakila ang Allah sa lahat ng hindi pa nangyari. Saklaw ng kanyang kaalaman ang lahat ng bagay. Nabibilang niya ang bilang ng lahat ng kanyang nilikha. Alam niya ang bilang ng lahat ng tao. Alam niya ang bilang ng lahat ng hayop. Alam niya ang bilang ng lahat ng mga ibon. Alam niya ang bilang ng lahat ng mga isda sa himpapaw o mga isda sa dagat. Alam niya ang bilang ng mga anghel. Lahat ng mga nilikha ng Allah ay alam niya kung ilan ba silang lahat. Alam niya ang mga gumagalaw sa kanila. Alam niya ang mga nakatahimik lang sa kanila. Walang hindi alam ang Allah sa lahat ng kanyang nilikha. Sinabi niya sa Suratul Hajj verse 7, Alam ta'alam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fil kitab. Inna dhalika ala Allah yasir. Hindi mo ba alam na tunay na ang Allah ay alam niya ang mga bagay na napapaloob sa mga langit at lupa? Yun ay nakalagay sa kitab, nakalagay sa libro. Ibig sabihin, bago pa yan likhain ng Allah, ay naka-file na yan, nakalagay na yan sa libro, sa Lawhul Mahfuz. Bago pa tayo likhain ng Allah mga kapatid sa Islam, ay nakasulat na sa Lawhul Mahfuz na lilikhain tayo ng Allah. Nakasulat din doon ang lahat ng gagawin natin. Ganyan kaalam ang Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dhalika ala Allah yasir. Napakadali lang yan kay Allah. Very easy yan kay Allah na alam niya ang lahat ng bagay bago pa niya ito likhain. Nag-isa siyang lubos na maalam. Alam niya kung gaano kabigat ang mga bundok. Alam niya kung ilang miligram ang mga tubig sa karagatan. Ilan ang patak ng mga ulan, ilan ang mga nahuhulog na dahon ng mga puno. Alam niya ang bilang ng mga piraso ng mga alikabok. Alam niya ang lahat ng napapaloob sa lupa, napapaloob sa karagatan, napapaloob sa himpapawid. Lahat-lahat ay alam niya mga kapatid sa Islam. Alam niya ang iba't ibang uri ng mga boses ng tao, boses ng hayop, boses ng ibon, walang nabibitawan na salita o di kaya boses na hindi niya alam ang ibig sabihin. Inna Allah bikulli shay'in alim. Sa katotohanan ay ang Allah ay lubos na alam niya ang lahat ng bagay. Naririnig na, lubos na nakarinig, lubos na nakakatingin, lubos na maalam. Alam niya ang sekreto at hindi sekreto. Alam niya ang nakikita at hindi nakikita. Hindi nakakatakip ang langit sa kapwa niyang langit. Ibig sabihin ay kahit na may pagitan tayong 7 palapag ng langit, ay nakikita pa rin tayo ng Allah. Hindi siya tulad ng tao na pag nagkaroon ng takip, ay hindi na niyo makita ang kabila. Subalit tingnan niyo ang Allah mga kapatid. Ilang palapag ng langit na pagitan natin. So nakahadlang ba yan sa paningin ng Allah upang hindi niya tayo makita? Hindi yan nakakahadlang sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng la tawari minhu sama'u sama' wala ardu ardan. Hindi rin nakakatakip ang palapag ng lupa sa
isang palapag. Kahit na 7 palapag din ang lupa, ay nakikita pa rin niya kung sino ang pinaka sa ilalim. Ganon din po ang daga, ganon din po ang bundok. Hindi nakakatakip ang kapal ng bundok, ang lalim ng bundok kung sa kapwa niyang bundok kung anong napapaloob sa ilalim ng bundok. Sinabi niya sa banal na Quran, Suratul An'am, verse 59, وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Hawak ng Allah ang mga susi ng mga hindi nakikita. Walang nakakaalam dito kundi siya. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. At alam niya ang lahat ng napapaloob sa kalupaan at karagatan. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Walang nahuhulog na dahon ng puno kundi alam niya. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Walang buto sa ilalim ng dilim ng lupa na hindi niya alam. Lahat ng mga butong nandyan, diba napakaliit yung mga buto ng palay, ang mga buto ng ibang buto na napakaliit, lahat-lahat yan alam ng Allah mga kapatid. Walang basa, walang tuyo, kundi nakasulat sa napakalinaw na libro ng Lawhul Mahfud. Lahat-lahat yan nakalagay sa Lawhul Mahfud na hindi pa nilikha ng Allah, alam ng Allah, kasalukuyan alam niya, at sa future ay alam niya. So, lahat ito nagsasaksi at nagtatanim sa ating mga puso sa pagkadakila ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dapat lang natin dakilain siya, pasalamatan siya at mahalin. Dakilain, mahalin at matakot tayo sa kanya dahil sa ganitong pagkadakila ang Allah ay walang mahirap sa kanya. Walang imposible na gawin niya sa atin. Kaya matakot tayo mga kapatid sa kanya. Matakot tayo sa kanya sa pamagitan ng pagsunod. Sa pamagitan ng pagsunod, kasi once na magalit siya sa tao, ay within 1 second ay wala ka na. Kahit na ang saya-saya mo, kung padapuan ka niya ng sakit, ay within second ay naputol na ang kasiyahan mo. Subhanallah. So kahit naman na napakasakit ang sakit mo, kung tutulungan ka ng Allah, ay within second ay mawala ang masakit mo. Mawawala ang problema mo. Dahil sa ganitong pagkadakila, ay walang imposible sa kanya. Kahit na hindi mo alam ang bagay, kung ipapaalam ng Allah sa'yo, bubuksan niya sa'yo, ay malalaman mo kaagad within second. Kasi maisip mo lang, ganito pala gawin. Ito pala ang solusyon, ganito pala. Kaya lahat ng nadidiscover natin ay galing yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, pag nakilala po natin mga kapatid sa Islam, ang Allah na ganito pala siya kadakila, ang napag-aralan natin ay mga 1% lang sa kadakilaan ng Allah na binanggit niya sa Quran. Napakaliit ang binigay sa atin dahil sinabi niya sa Quran na وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Walang ibinigay na kaalaman sa inyo maliban sa napakaliit. Maliban sa napakaliit, kaya hindi tayo pwedeng umasa na marami na tayong alam. Kilala ko na ang Allah. Hindi mga kapatid. Ang dami mo pang kailangan maunawaan. Kaya hindi po sana tayo tamarin makinig sa mga salita ng Allah na ipinapakilala niya sa ating sarili upang tumaba ang ating mga puso, upang ma-educate sa pagdakila kay Allah na hindi naman yan free, kundi gagantimpalaan ka ng Allah. Kung gaano mo siya dinadakila, ay ganyan ka malapit sa kanya. Ganyan ka gagantimpalaan. So alamin natin na hindi natin madakila pag hindi natin kilala. Kaya pinag-aaralan po natin ang mga bagay na ito. Dito lang muna tayo hanggang. Maraming salamat sa inyong lahat. Biyayaan nawa kayo ng Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.